Star Wars, may the Force be with you. Powerful financial concepts, strategies, and solutions from a movie not so long ago. Every May 4, the geeks of the world celebrate Star Wars Day. Kasi May the 4th be with you. Sounds like May the Force be with you. Ngayon dati, madalas ginagawa, nagsiseminar ako pag May 4, no? Pero this time, gagawa na lang ako ng video. So ano ba yung ating lesson sa Star Wars, no? Ang compound interest, ang most powerful force in the universe. Yan ay nasabi rin ni Yoda. Pero actually, mas nasabi yan ni Albert Einstein, no? Sa Rule of 72. Sabi sa Rule of 72, 72 divided by the percent is the estimated number of years for your money to double. So actually, pag in-arithmetic natin yan, 72 divided the interest rate is estimated years for money to double. So kung 1% yung ating interest, no? 72 divided by 1 is 72. Yun yung estimated years for money to double. So kung 30 years old ka, tapos may 100,000 ka, para magdoble yung pera mo, plus 72 years. So 30 plus 72, 102 years. So para ang hirap mag-intay nung magdodoble ng pera. So tignan natin ang effect talaga ng Rule of 72. Halimbawa 4%, no? Marami kasi yun yung benchmark for growth in old age, no? So pag ilalagay mo sa safe securities, 4% yung growth, no? So 72 divided by 4 is 18. So money will double every 18 years. So pagka ang age mo 29 at may 100,000 ka, it grows 4%. 29 plus 18 ay 47. Ang pera mo magdo-double maging 200,000 pesos. 47 plus 18 is 65. So at age 65, you expect 200,000 to double maging 400,000 pesos. So, di ba parang 36 years, no? Kalahati na ng buhay ng tao, magta-times 4 lang yung pera natin. So actually, mas maganda maghanap tayo, kunyari, ng investment na 8%, no? So pag 8%, 72 divided by 8 is 9. So money doubles every 9 years. So pagka ang age mo ay 29, 100,000 plus 9, 38 plus 9, 47 plus 9, 56 plus 9, 65. At mag-double yung pera mo, 100, 200, 400, 800, 1.6 million pesos. Pero alam mo, yung talagang aggressive na mag-invest for a long period of time, meron mga investment na nag-grow siya ng 12%, no? So pagka 12% yun, ano ibig sabihin? 72 divided by 12 is 6. So money doubles every 6 years. So age 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65. So 100,000 magdodoble every time. 100, 200, 400, 800, 1.6, 3.2, 6.4 million pesos. So, tingnan na natin, no? Mula sa 4%, nilipat mo siya sa 8%. At nag-grow yung money mo 4 times. Mula sa 4, nilipat mo siya 12, no? So, mag-grow yung money mo 16 times. So, nililipat mo lang ang pera mo, lumalaki. So, ibig sabihin, pagka mas marunong ka, mas malaki yung growth na iyong pera. Pero katotohanan, karamihan ng mga taong nagsisave sa Pilipinas, nilalagay lang yung pera sa bangko. Kung saan ito'y kumita ng 0.1 o 0.2%, no? So pag 0.2%, 72 divided by 0.2 is 360. Or money will double every 360 years. Parang yun yung panahon nung Magellan hanggang ngayon, di ba? At yun nga, sa 36 years, yung 100,000 mo, mag-grow to 107,000. Compare that with 6.4 million, 60 times. So yung hindi marunong mag-invest, ang pera maging 107,000. Pero yung marunong mag-invest, maging 6.4 million pesos. Oh, di ba? Startastic yung ganyang amount.
mas marunong, mas malaki yung ating pera. Kaya kailangan nating mag-aral. Pero meron tayong mga wealth enemies, debt, inflation, saka taxes. Yan yung tinatawag natin the dark side of the force. At yung nga sabi ni Yoda, pagka nagpunta ka sa dark side, forever will it rule your destiny. So kailangan nating iwasan yan. Bakit natin kailangan iwasan yan? Kasi halimbawa, yung utang mo, halimbawa 20,000 na credit card balance, kunyari 2% lang. Although karamihan nga ngayon 3.5% yung interest. Yung 20,000 pesos na credit card balance, no, hindi naman kalakihan yan, ano? Pero kunyari ibinili mo ng cellphone. Ngayon karamihan ng tao sasabihin na, "Uy, magbabayad ako ng minimum interest," no? Kasi yung bangko gano'n ang ginagawa, no? Bibigay sa'yo yung utang tapos, wow, bigyan kita ng 500 pesos na minimum na hulog sa 20,000 na utang. So sabi mo, "Ang bait-bait ng bangko ko." Kasi 500 pesos lang sa 20,000 na utang. Pero trap 'yan, kasi pagka 500 ang binabayad mo, para mo mabayaran 'yan 7 years. At sa 7 years na 'yon, ang babayaran mo ay 40,637. Yan ay sa 2% ha, hindi 3%. So isipin mo, nung sinabing magbayad ka ng minimum, ang parang sinabi ng bangko, yung 20,000 na utang mo, bayaran mo sa akin ng 40,000 pesos. Pero isipin mo kung ikaw ay nag-iisip ng konti at medyo diligent ka, no? O baka maaari namang magdagdag ng hulog. Imbis na 500, gawin ko 750 a month. Kasi ano ba yan, parang nagdagdag lang ako ng 8 pesos every day. At pag ginawa ko na 750 o additional 250 every month, ang pagbabayad ay 3 years lamang. At ang babayaran ko 28,000 pesos. Parang ang interest ay 44%. So, konting-konting dagdag lang, napakalaking effect. Mula 7 years, naging 3 years. Pero kung gusto mong mabayaran agad, gawin mo 2,000 naman yung hulog. Para gano'n, isang taon lang bayad na yung 20,000 pesos, ang babayaran mo 22,000 o 13%. You have to control your debt or debt will control you. Yan, tingnan natin, no, kung 3% yung 3.5%, gano'n din, no? Yung 14,000 ay babayaran ng 42,000. So mas grabe, no? Yan yung typical na 'pag credit card niya 3.5%. So 7 years to pay din, pero 'pag dinagdagan mo ng 250, magiging 2 years to pay na lang at 21,000 na lang yung iyong babayaran. At ginawa mong aggressive na 1,000 for every month, 16,000 lang ibabayad or 20% lang ang interest. So, yan yung examples kung paano makakabayad ng mas mabilis sa credit card just by increasing the amount of payment na reasonable naman yung amount. Kung naalala niyo may eksena dun sa Star Wars, 'di ba nagpaalam si Han Solo kay Princess Leia. Sabi niya, "If I don't pay off Jabba the Hutt, I'm a dead man." Yan sabi ni Han Solo. So, 'pag hindi ka nagbabayad ng utang, naku, papatayin ka ng iyong creditors. So, tingnan natin ano ba effect ng inflation and taxes naman, 'no? Ngayon, halimbawa nagse-save ka ng 100,000 pesos, nilagay mo sa bangko. Ngayon yung sa bangko ang ginawa mo, nilagay mo dun, nagkaroon ng interest after 1 year, ₱125. Wow, grabe, ₱100,000, 125 lang yung interest. At ang nakakagulat, sasabihin pa ng bangko, babawasan namin yan ng 25%, withholding tax 20%, 'no? Naku, so plus 125 minus 25, ang pera mo naging 100,100. So yung dumagdag lang ay ₱100. Naku, mas nakakaiyak pa. Pero mas nakakaiyak talaga, naku, meron kasi tayong inflation. Halimbawa ang inflation ay 5%. So, mababawasan ang value ng pera mo ng ₱5,000. So, ano ibig sabihin nun? Yung iyong
value o buying power ng iyong 100,000 naging 95,100 na lang. So you lost 4,900 pesos 'pag iniwan mo yung pera sa bangko. Kaya kailangan meron tayong investment na kayang talunin yung wealth enemies natin. That is why we must invest correctly. Ngayon, yung may mga Megatrons 'no, sabi ang death inflationary taxes ay napakasama. Sabi nga ni C-3PO, 'di ba siya yung bida na robot do sa Star Wars 'no? Yun laging nagwo-worry 'no, C-3PO kasama si R2 dito. Sabi niya, "We seem to be made to suffer. It's our lot in life," 'no? So parang Megatron 'to si C-3PO. Pero 'di ba, yung unang episode ng Star Wars ay A New Hope, no? So, you should just accept their challenging future, yung debt, taxes, and inflation. You have to control your future and build a solid financial foundation. You have to learn how money works. So, tuturuan ko kayo ano bang sikreto diyan. Kasi merong investment. Ang investment, yan yung the light side of the force. 'Pag sinasabing, "May the fourth be with you," o "May the force be with you," ang ibig sabihin nun, dapat ikaw ay mag-invest para yung compound interest is working for you instead of working against you, 'no? So tingnan natin 'tong ating wealth calculator. Halimbawa, naghuhulog ka ng ₱33 a day or ₱1,000 every month, no? So 'pag nasa alkansya lang 'yon sa 5 taon, di 60 months 'yon, so 60,000. Pagka tinuloy-tuloy mo 'yon hanggang 40 years, ₱480,000. So aabot din ng malaking halaga pero 40 years para umabot yung ₱1,000 mo ng ₱480,000. Ngayon 'pag nilagay mo sa bangko 0.2 yung interest, after 5 years, yung 60,000 mo ay magiging 60,306. So nakaka-depress 'no, 306 lang yung interest. Pero 'pag tama yung pag-i-invest na 12 to 18% yung growth ng iyong pera, after 5 years, nandun ka sa 82,000 hanggang 97,000 in 5 years. At ang nakakagulat 'no, habang tumatagal bumibilis yan. So, after 15 years, ito'y 500,000 hanggang 919,000 'no. Kung nasa alkansya, 40 years bago maging 480, pero 'pag nag-earn siya ng 12%, after 15 years, kalahating milyon na, mas malaki pa kaysa dun sa 480,000. At ito nakakagulat, 15 years naging kalahating milyon, pero add 5 years, after 20 years, it's 1 to 2.3 million pesos. Tapos magically, after 30 years, magiging 3.5 to 14.3 million pesos. At pagka 40 years, 11.8 to 85.8 million pesos. So isipin niyo, gagawa ba ng ₱33 na maging 85.8 million or kung 12% yun yung mas probable, 11.8 million pesos. Nung bata ba kayo naisip niyo madali lang magkaroon ng 11.8 million? Gano'n lang yun, ₱1,000 every month, 'pag nilagay mo sa 12% magiging 11.8 or almost 12 million pesos. So napakagandang balita na kung tama ang iyong pag-invest, maaari ka talagang magkaroon ng malaking pera. Pero napansin niyo, this is after 40 years 'no. So 30 to 40 years ang iintayin na pagse-save and invest properly para umabot ng malaking halaga yung ating pera. Kaya nga sabi ni Yoda kay Luke Skywalker, "Patience a Jedi must have," 'no? Yun yun dun sa episode 5 nung The Empire Strikes Back, kasi dun unang lumabas si Yoda. Ang ibig sabihin nun, wealth takes time to grow. So, kailangan natin ng mahabang panahon para magpalago ng pera ng mabilis. Pagka mas maikli lang ang panahon, hindi natin kayang mapalaki ng husto yung ating pera. Lalaki rin siya pero hindi gaano.
mas mahabang panahon, mas malaki ang laki ng ating pera. So, I hope marami tayong natutunan sa ating Star Wars episode, no? Ako si Coach Bobet, ang inyong simpleng personal finance coach, no? Mag-subscribe sana kayo sa channel natin at i-click nyo na rin yung notification bell. At bawat video na ipalabas ko, sana i-like nyo at sana magdagdag din kayo ng comment. Makikita nyo rin na ako sa social media, sa Facebook, Messenger, YouTube, at may Twitter account din, si Coach Bobet. Maaari rin tayo mag-email at magpunta sa website natin na https://ipon.club. Maraming salamat at sana bumalik kayo sa channel at manood ng mas maraming video. Bye-bye!